Ngayon po, yung pangalan po nga, po, pangalan nito, lumapan, ipon, kailangan din po ang bagong salita, kasi po siya isa, at bigyan po sustansya ang Espiritu po. Mga po sa gawain nito, mga po yung po na dala po sa amin sa tamang daan. Yung po, yung sa sikot po namin, mas lahat po namin po maunawaan at yung nakamit at agad dito. Mga po, kagalilin po sa mga wala po dito, natin po sila, nagtatakot po kami. At happy year night po, mga Jesus. Amen. Washing the footprints of the stranger on Galilee's shore, and the voice of joy of billows, well returning to thee no more. But the fount of that long Galilean, with joy I will follow to thee, and the thorns of the road will
nothing when I get to the end of the way. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. There are so many hills to climb upward. I often am longing for rest. But he who appoints me my pathway knows just what is before me. I know in His word He hath promised that my strength shall be as my day. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. He asks me to well to forsake me, or give me a trial too much. On sleep, on a tenderly purchased, and Satan can never taste us. By and by I shall see Him and praise Him in the city of unending day. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. When the last people's step has been taken, and the gates of that city appear, and the beautiful songs of the angels float out on my listening ear. When all that now seems so mysterious will be bright and as clear as the day, and the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. And the toils of the road will seem nothing when I get to the end of the way. And so now, song number 50. Song number 1. When I was lost without a Savior, my life was saved for us to live. My Father sent His Son from glory, and Jesus paid the price for me. He paid the price, He bore my burden. It's like He gave abundantly. Oh, praise the Lord, He is my Savior. He paid the price for me. Of His blood
He paid the price, He bore my burdens. His life He gave upon the tree. Oh, praise the Lord, He is my Savior. He paid the price for me. Cruel hand, they killed my Savior. They killed His blood, He took at me. The crown of thorns they placed upon Him. He paid the price for me. He paid the price, He bore my burden. His life He gave upon the tree. Oh, praise the Lord, He is my Savior. He paid the price for me. Oh, how could I forget this Savior, who gave Himself to set me free? I wish that I might better know Him, and know He paid the price for me. He paid the price, He bore my burden. His life He gave upon the tree. Oh, praise the Lord, He is my Savior. He paid the price for me. Next song po, song number 16. God has not promised skies always blue. Gardens from pathways, all our life through. God has not promised sun without rain, peace without sorrow, pain without pain. But God has promised rain as our day, rest when we lay more, light in the way, grace for our trials, help
Numbers chapter 7, verse 21 to 40. Numbers chapter 7, verse 21. Morning, everyone. Good morning. Good morning. Okay, mga kapatid, Numbers chapter 7, verse 21 down to number 40. Amen. Verse number 21, one young bullock, one ram, one lamb of the first year for a burnt offering. Verse number 22, one kid of the goats for a sin offering. Verse number 23, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he goats, 5 lambs the first year. This was the first offering of Nathaniel, the son of Zuar. Verse number 24. On the third day, Eliab, the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer. Verse number 25. His offering was 1 silver charger. The weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Verse number 26, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. Verse number 27, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for burnt offerings. Verse number 28, 1 kid of the goats for a sin offering. Verse number 29, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliab, the son of Helon. Verse number 30. On the 4th day, Eleazar, the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer. Verse number 31. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Verse number 32, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. Verse number 33, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Okay. Verse number 34, 1 kid of the goats for a sin offering. Verse number 35, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eleazar, the son of Shedeur. Verse number 36. On the 5th day, Shelumiel, the son of Zuris Shaddai, prince of the children of Simeon, did offer. Verse number 37. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Verse number 38. Verse number 38, 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. Verse number 39, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb the first year for a burnt offering. Mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Verse number 40. 1 kid of the goats for a sin offering.
conquering. Palagi po ang Diyos sa pagbasa ng mga salita. Amen. Tayo sa song number 17. 1-7. Yun na po. Amen. Ready? Church, sing. Jesus lives me each day, and the paths that are right. When He calls, I can hear His sweet voice. All along on the way, I get blessings from Him, and His kisses in me I rejoice. Keep on leading me, Lord, I will follow Thee home, and Thy name I am trusting today. When my race has been run, and Thy voice has said, "Come," let me go with Thee on earth to stay. Since He's been my portion, I am happy in Him, for the way has been bright as could be. When I'm needing a friend, then my Savior comes in, with a help He has promised to me. Keep on leading me, Lord, I will follow Thee home, in Thy name I am trusting today. When my race has been run, and Thy voice has said, "Come," let me go with Thee on earth to stay. And this way I will go, till the end I shall see, and my journey is ended down here. Then I'll enter that place with the saved and the free, and rejoice with my Lord there. Keep on leading me, Lord, I will follow Thee home, in Thy name I am trusting today. When my race has been run, and Thy voice has said, "Come," let me go with Thee on earth to stay. So tayo sa song number 20. Song number 20. Ready? Church, sing. Sana for Jesus, your soldier of the cross. Live high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall He lead.
serve Him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand on His strength alone. The arm of flesh will fail you, you dare not trust your own. Put on the gospel armor, each praise put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Okay, so mapapula kayo, kapatid. Okay, sandali lang po natin ayusin natin. Pero naka-record po yan mula doon sa yan. So, may CCTV po tayo doon. Okay, so yun po. Tayo ay sasako sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid. Buksan po natin ating mga Biblia po sa John chapter 6. Ito yung pinaka-text po natin sa verse 37 hanggang 40. Tayo po ulit ito ngayon, mga kapatid, para po sa ating pagbabasa ng kanyang. Okay, John chapter 6, verse 37 hanggang 40. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which you have given me, I should lose nothing, but should have raised it up again at the last day. Last verse 4, and this is the will of him that sent me, that every one which saith the Son, and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Sipurihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat sa Diyos sa umaga nito, sa inyong kapulihan, sa inyong biyaya. Salamat sa Diyos sa bawat kapatiran na nandito, at ang Diyos sa mga naka-join sa Google Meet. Nawa po ay pagparahin kami ngayong umaga sa aming pagsama-sama na pagsamba sa Espiritu at Kapatiran. Nawa po ano po ang aming mapag-aralan, ito po yung tumimo sa aming puso at isipan, at ganun din Diyos ay may apply namin sa pang-araw-araw namin buhay. Salamat po lahat, at kahit yung dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga muna kayo ulit, at unang-una ay magandang umaga muna sa inyo kapatid. Kamusta po ang inyong buhay-buhay? Yun. Dito po ay loaded. Dito ay medyo maraming bakante, kaya sa sunod ay mag-invite kayo. Okay po, so ang ating pag-aralan ngayon ay pinamagatang, Why did Jesus come down from heaven? Kasi marami yung mga usapin dito patungkol sa Panginoon, no? Minsan, yung Panginoon, ang Panginoon Jesus, parang dinataon talaga nila ng tundo. Pero pag-aralan po natin ngayon na i-preach ko lang po yung eternal sonship of God. At yun, para mabigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoong Jesus
So sa ating binasa, siyempre po, kung babalikan lang po natin yung ating binasa po sa John, makita natin doon sa 37, ang sabi doon, all that the Father giveth me shall come to me. Doon. Ang proseso, may ibinigay yung Ama sa Panginoon. Wala akong pusang lumalapit sa Panginoon. Talagang lahat ay palayo. Pero ang nagbigay sa atin sa Ama ay sa Panginoon ay ang ating Ama. Kung maya, tatalakay natin ang gusto yan. Balik po tayo doon sa ating pinag-aralan na ito po yung controversial issue na si Kristo daw ay tao lang at talagang taong-tao talaga. Taong namatay, taong aakyat. So yun po yung controversial. May mga kapitbahay siguro kayo, may na-encounter kayo sa labas. Yun po yung mga masugid na taga-sunod ng mga ni Felix Manalo na si Kristo ay tao lamang. Kasi namutok, nauhaw, inantok, may Diyos pa, inaantok. So tayo po, naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Amen. Pero yung purpose po, sabi ng ating pinakatima, why did Jesus come down from heaven? Bakit nga po siya bumaba? Kung bumaba, may pinanggalingan po siya. Mahirap naman bumaba, galing pa rin siya sa lupa. May bumaba ba na galing sa lupa, punta pa rin siya sa lupa? Yun. Pag may bumaba, may pinanggalingan mataas, di ba, Brad? Bumaba sa punong kahoy, saan ka galing, Brad? Galing ka sa mataas na kahoy, bumaba ka doon. Ganun ang Panginoon. So, kaya siya bumaba. So, number 1, tingnan natin ang Matthew chapter 1, verse 21. At siguro po, yung mga naka-join sa Google Meet, pwede kayo magbukas ng inyong mga Bible. At nandiyan na rin po sa ating slide, no? Sabi doon, He came to save His people. Yun ang number 1. Kaya siya bumaba dito sa lupa ay para iligtas yung kanyang mga tao. May tao na ba, mga kapatid? Mayroon. Kasi ang sabi niya sa Matthew 1:21, and He shall bring forth a son, and thou shalt call His name Jesus. Ano daw itatawag na pangalan? Jesus. Bakit daw? For He shall save His people from their sins. Sa Tagalog, at siya'y manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tanong mga kapatid, lahat ba ng tao dito sa mundo ay makasalanan? Wala ho ditong exemption, lahat tayo ay makasalanan. Pero ang ililigtas ng Diyos sa kasalanan, yung kanyang mga tao, yung kanyang mga bayan, yung kanyang bayan. Ang sabi po sa 1 Timothy 1:15, sabi doon, this is faithful saying and worthy of all acceptation that Christ, tandaan natin ha, yun, continue sundan sa inyong mga Bible, kapatid. Huwag lang kayo nakatingin sa akin, baka magsawa kayo. Bisa nakakasawa na rin. Sabi doon, that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Ito yung pananalita ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat daw na si Kristo, Jesus ay naparito sa sanglibutan upang, may dahilan, iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Bakit to? Bakit nasabi kaya ni Apostol Pablo? Ano ba ang background ni Apostol Pablo? Yung balikan lang po natin yung Book of Acts kung gaano kasama si Apostol Pablo. Dito po sa Book of Acts, chapter, simulan natin sa verse 8, no? Verse 1, sabi doon, and Saul, hindi pa ito converted si Saul, Paul, ang pangalan niya ay Saul. And Saul was consenting unto his death, and at the time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Verse 2, and the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Verse 3, as for Saul, tandaan po natin, no? Ito yung bago, hindi pa siya tagasunod ni Kristo. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house
and hailing men and women, committed them to prison. Ganon kasama si Apostol na Pablo. Alam mo yung mga Kristiyano, anong ginagawa na? Datapat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay. Ngayon, ang tanong naman din, may nagpapasok ba bahay-bahay sa inyo para hatakin kayo at ikulong? Wala pa, di ba? Pero sa panahon ng early Christian, sa panahon ng mga apostol, ito yung nangyari na binabahay-bahay. Sinong namumuna? Si Saulo. Na ang sabi niya, dapat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad. Ito, matindi, no? Hindi lang pinasok, brad, kinakaladkad na. Ano bang ibig sabihin ng kinakaladkad? Nakarasas na ba kayong kinakaladkad? Ako po, palagi. Nakakaladkad po ako ng tatay ko, matigas ang ulo ko. Halika ka din. Bisan, sugat-sugat na yung ako eh. Yun. Bisan sa school din. Dahil mahilig ako dati magsuntukan eh. Yung teacher ko, talaga. Yun, ang hirap po pag kinakaladkad. Ibig sabihin, kaya ka kinakaladkad, talagang persahan mo talaga yun. Na ikaw ay isasama. Ganun ang sitwasyon during the time ng early Christian mga kapatid. Na ang sabi doon, datapat pinuksa ni Saulo ang iglesia, pinapasok sa bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Ngayon ang tanong, kaya ba niyo mga kapatid? Na isang araw, kakalad ka rin tayo, Nanay Felicidad, at mula dito hanggang doon sa barangay hall, tapos ikukulong tayo sa bilangguan. Sinong sasama? Taas ang kamay. Ikaw na lang, pastor. Sila po, lahat po sila, kinakaladkad, basta maabutan. Bahay-bahay po yun. Pupunta sa pastry, kasi nato si Brother Ariel, primitive yan. Pupunta ka sa Tracy, nato si Brad. Oh, ako, hindi ako primitive. Kisama na po. So, ganun at during the time, sinasabi lang natin ito, dahil sabi ni Apostol Pablo, na ang Panginoon ay nagkataong tao para iligtas sa mga kasalanan at siya nga po yung namumuna doon. Yes. Amen. Wala namang kabutihan makikita natin kay Pablo. Diba? Mamamatay tao. Yun. Kayo ba, kung mamamatay tao, ano ang tingin natin? Ako, grabe ka, nakakatakot pala yan. Matatakot ka talaga kasi binabahay-bahay, baka magtamo eh. Ano ba sabi mga kapatid? Nagdeklara na po ang gobyerno. Lahat ko ng primitive Baptist pagpapatayin. Pero sa linggo may church po tayo. May magsa-church po ba? Pastor, Google Meet na lang po ako. Ganun katindi during the time. Pero, tignan natin. Sabi doon na verse 4, therefore, that is for scattered abroad when everywhere preaching the word. Ito yung nangyari during the time. Pero tignan natin sa verse 9. Ito yung maganda dito. Sa verse 9. At Acts chapter 9, verse 1, sabi doon, in Saul, yet breathing out, threatening, and slaughter against the disciple, and slaughter, datapat si Saulo na sumisilakbo ang mga pagbabanta. Galit na galit ko si Saulo sa mga Kristiyano. Sumisilakbo. Ano ba? Sumisilakbo. Dugo ko sa'yo eh. Ano ba ibig sabihin ng sumisilakbo, sister? Talagang galit na galit ka, alam mo? Sumisilakbo talaga, dugo ko sa gusto kita tirisin eh. Ang pinod-pinod. Galit na galit po si Saulo sa mga Kristiyano. Kaya ang sabi niya, sabi doon, verse 1, in Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciple of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found, anda natin, if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Sabi doon, humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco, sa mga sinagoga, ibig sabihin sinagoga, yung pinakasentro, yung mga namumuno. Humingi siya ng pahintulot upang siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, Kristiyano, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Yun, gagapusin muna. Halimbawa, nakita sinong gustong example? Si Brother Misty, nakita ni Saulo sa daan. Gagapusin po siya at dadalhin po sa Jerusalem, ikukulong po siya doon. Naglalakad si Sister Perez, nakita siya.
halika, kapusin nila. Ganun po ka, tindi po si Saulo. Pero tingnan po natin verse 2, and desired of him later Damascus, that it found. Verse 3, and as he journeyed, ito na po, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Sabi doon, at sa kanyang paglalakad, anong layunin ni Pablo habang naglalakad? Para hanapin yung mga Kristiyano, gapusin. Yun. Pag ikaw nasimpuhan, Sister Feliz, di Saulo, gapusin ka talaga, dahil ka doon sa Jerusalem. Sabi doon, at sa kanyang paglalakad ay nangyari, siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Yun, isang himala po mga kapatid. Verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, narinig niya yung salita eh, Saul, Saul, why persecutest thou me? Yun ang narinig ni Paul. Bakit mo ako pinag-uusig? Anong sagot ni po ni Saulo? And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to keep against the pricks. Kaya mo, makasalanan, matinding kasalanan, pero pinahabagan ng Diyos mga kapatid. Hindi na sinabi ng Panginoon, oy, Saulo, hindi ka makakapunta sa langit. Ang tindi ng kasalanan mo, ang dami mong pinapatay mo, ang dami mong pinabilang ko. Wala akong panunumbat na nangyari po sa buhay ni Paul nung na-encounter niya ang Panginoon. Ganon po ang paghahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya makita natin doon sa ating pinapag-aralan, ang sabi ni Apostle Paul doon sa 1 Timothy 1:15, this is faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am chief. Siya talaga yung nakukuro sa kasalanan. Ang tanong mga kapatid, wala ba tayong kasalanan? Tayong lahat makasalanan. Ang sabi doon, all have sinned and come short of the glory of God. Wala akong pwedeng tumayo dito, Pastor. Akala mo, Pastor, banal na banal ako eh. Wala akong kasalanan. Di ba yung binata, sabi ng Panginoon, Lord, ano ba gagawin ko para magkamit ako ng buhay na wala hanggan? Alam mo, Lord, nasunod ko na lahat ng kautusan. Sabi ng Panginoon, may kulang ka pa. Ibinta mo ang kayabanan mo at ibabahagi mo at sumunod ka sa akin. So, ang realidad, hindi talaga siya sumusunod sa kautusan. Kasi isa sa mga utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Love God above all, love your neighbors. Pag love mo yung neighbors, hindi mo ipagkakait yung pangangailangan ng neighbors mo. Hindi ka magiging selfish, itong binatang ito, wala nang paglagyan yung kayabanan eh. So, ano yung punto dito sa binasa natin mga pare? Talagang biyaya ng Diyos, ang dahilan, kaya siya ay bumaba, He came to save His people. Mayroon na po siyang tao. Kasi ating binasa kanina sa John chapter 6, verse 38 to 40, for I came down from heaven, not to do my own will, but the will of Him that sent me. Tanda po natin, may nagsugo sa Kanya. At yung sinugo ay ang ating Panginoon, sabi niya, hindi siya bumaba para sa kalooban niya, kundi sundin yung kaloobang nagsugo sa Kanya. Sinong nagsugo sa Kanya, mga kapatid? Yung tatay niya. Ano ba? And this is the Father's will, which had sent me, that of all, yun, all, which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So may ibinigay na po ang Ama kay Kristo. Alam ng Ama kung ilan ang bilang nun. Ang tanong, kasama mo kayo mga kapatid? Kasama ba kayo sa ibinigay ng Ama kay Kristo para pagdating ng panahon ay makarating tayo doon sa eternal na langit? Ang sabi doon sa verse 40, and this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. Ano pa? And I will raise Him up at the last day. Yun ang napakagandang verses na makikita natin mga kapatid na promise ng Panginoon na talagang pagdating ng panahon, yung kanyang mga iniligtas
ay kanyang bubuhayin kahit namatay at yung mga buhay ay paparta ng katawang maluwalhati. Dito po, John 12, verse 26. So, sabi doon, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Ito mga kapatid, practical na buhay tayo. Wala na tayong problema sa eternal. Ang Ama ang pumili sa atin. Sino ang pumili sa atin mga kapatid? Ang Ama. Anong katunayan? Tingnan natin yung Ephesians chapter 1, verse 4, sabi po dito sa Ephesians chapter 1, verse 4, sabi ni Apostol na Pablo, simulan natin sa verse 3, no? Sabi doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Christ. Number one, a blessing, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. 2 weeks na natin memory version. Ang tanong, sino naka-memorize? 2 weeks na natin memory version. Sige nga. Alam mo, ano yun? Isang taonan ba natin memory version mga kapatid? Hanggang kayo, di pa next week, next Sunday, pinapatawad ko ulit kayo ha. Next week, pangatlong linggo na yon. Memory verse natin yun, Ephesians chapter 1 verse 4. Ilagay nyo sa puso nyo. Ilagay nyo sa puputi. Yun. Ano yun? Sabi doon, siyo-siyo, inyuti. Ano yun, sister? Pukunat. So, importante kasi yun, yung Ephesians 1.4. Bakit to? Anong nakalagay sa Ephesians 1.4? Walang tinginan. O, brothers mo. According, o dito, dali. Para mag-challenge yung mga senior. Magsan mo, Ephesians 1.4. Okay, tamo? O, sino? Adult naman, adult. Sino mag-memorize? Adult naman. O, walang adult? O, senior, sino? O, susunod na lang, next Sunday. So, dapat alam natin yun kasi ito yung pinaka-importante. Bakit ito importante? Sabi doon, according as He has chosen in Him, us in Him before. Kailan daw pinili tayo? Before the foundation of the world. Hindi ikaw ang pumili, hindi ako ang pumili, yung Diyos. Di ba? Blessing yun? Wala kang pumipili sa atin dito eh. Iniwanan na nga tayo ng mga tao. Ako, daming nang iwanan sa akin. Iniwanan ako ng nanay ko, tatay ko, biyanan ko. Wala na akong biyanan eh. Pero may Diyos po tayo na hindi nang iiwan. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. At ito maganda, before the foundation of the world, pinili tayo. At yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world, siya yung ibinigay niya sa Panginoon. Kaya makita natin doon sa ating texto, John 6:40, chapter 6, verse 37. Ano po sabi doon? All that the Father gave it me. Yun, yung mga ibinigay ng Ama, yun yung pinili niya before the foundation of the world. Pastor, paano malalaman ko yung pinili? Kung nagmamahal ka sa Diyos, nagmamahal ka sa Kanyang salita, nagmamahal sa kapatiran, manifestation po yun. Na kahit inaaway ka, hindi ka naghihiganti. Yes. Diba? Kahit sinisisbis ka, alam mo, pangit niya. Sabihin mo, maganda ka. Diba? Karaniwan sa tao, pag sinabing pangit, anong sagot ng mga tao? Mas pangit ka! Ngayon, baliktarin mo. Pangit ka! Maganda ka! Yun. At least, positibo. Ganun ho ang mga Kristiyano, nagmamanifest kapag ikaw ay born again, Kristiyano, may fruit of the Holy Spirit, nagmamanifest po talaga sa iyo yun. Ano yung fruit of the Holy Spirit, babalik? But the fruit of the Spirit is, ano number 1? Love. Kaya kahit hindi ka mahal-mahal, nilalove mo. Bakit ito yung love? What is the meaning of love? Pastor, love is blind. Yung kalabor, yan ang unang meaning ng mundo eh. Love is blind. Kaya pastor, kahit ayaw mo, tumitibok ang puso ko. Naku, terigado mo yan. Tandaan po natin, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, kapag pumasa po tayo sa tibok ng puso, sabi doon,
Pastor, Valentine's Day na! Di ba? Anong date pag Valentine? February na, Pastor! November 1. Talagang tumitibok lang ang puso. Ano mo, February 14 lang tumitibok ang puso mo? Anong klaseng puso yan? Baka puso ng robot yan. Yun, ang pag-ibig po ay, ito po yung meaning. Kaya yung mga nagmamahal, ito po ang sukatan. Ito po yung salamin. Kung talagang totoong nagmamahal sa'yo, yung nagsasabing, alam mo, I love you 3 times a day. Pero 3 times a day lang. Ito po yun. 1 Corinthians chapter 13. Kasi akala lang natin, yung pag-ibig ay basta-basta lang. Pero ito yung meaning. Sabi niya, 13:4. Sabi doon, tagalogin na lang natin para mas lalo maintindihan. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Magandang loob. Yun, hindi masamang loob. Magandang loob natin. Yun. Marami yung nagmamahal, mga masamang loob. Ano ba masamang loob ko sa kanya eh? Ano klase pag-ibig? Ay maganda nga ang loob. Ano pa? Pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamumuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Alam mo, nayayamot ako sa iyo eh. Hindi mo ako tineksa. Inis na ako sa iyo. Baka may iba ka ng ka-text. Yun, bisa nang nangyayari. Hindi nayayamot ka. Bahala siya kung mayroon siya iba. Ang importante, mayroon Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Di ba mga kapatid? Sabi doon, hindi nagagalak sa kalipuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Kaya nga, importante yung kung ano yung totoo. Ano pa? Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ngayon, tanong mga kapatid, kumuli, meron ba kayong pagtitiis? Pastor, ang tagal ko nang nagtitiis. Bakit? Wala akong boyfriend, wala akong girlfriend, bayaan mo lang. Darating din yun. Sabi ni Alden at ni Mendoza, sa tamang panahon, Aldab. Nasubaybayan yung Sister Felicio Aldab ha. So, may tamang panahon. Yun. So, yun po, yung kapag ang tao po may fruit of the Holy Spirit, yung love, mahirap pong matibang po yan sa pagmamahal sa Diyos. Mahirap matibang yung pagmamahal sa kapwa. Kahit anong sinasabi ng kapwa sa'yo, anong sinabi ko, alam mo, ang dami kong agin sa'yo. Ganun naman ang tao talaga, natural eh. Kahit anong buti ang ginawa sa'yo, mayroong talagang masasabi sa'yo. Pero ito yung maganda. Kahit anong masabi sa'yo, ito yung payo sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa Book of Romans, chapter 12, verse 19, sabi ni Apostol na Pablo, verse 19. Sabi doon, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Sino bang nakaranas na masaktan ang damdamin? Siyempre ako. Ang dami ng sakit na dumating sa akin. Yung unang niligawan ko, break ako. Buti si Mrs. di ba ako binibreak? Yung unang, nung unbeliever pa ako, alam naman ni Mrs. yan. 4 years kami, bigla na lang sasabihin, break na tayo. Ano dahilan? Ganito. Yan, marami pang reason eh. Diretso mo na lang kung ayaw mo talaga, di ba? Pero masakit yun. Gusto ko naman tumalon sa barko eh. Pero sabi ko, lalim yata, daming pating ha. Hindi ko na tinuloy. So, maraming sakit ang naranasan natin. Kaya, ang importante na yung Kristiyano tayo, mayroon tayong Diyos na nagligtas sa atin, pumili sa atin before the foundation of the world. At mayroon Diyos tayo na kahit iwanan na tayo ng lahat, hindi ho siya nang iiwan. Yung gano'n naman tayo, pwedeng mag-iwan ng tao dahil inuha na ni Lord. Ay, mga anak natin, sino may mga anak na mawarita sa kamay? Mga may anak na. Kung wala ka pang anak, huwag ka munang tumaas. May mga anak, ayaw nyo tumaas, para ayaw nyo mahalata may anak. May mga anak, pag nagbinatayan, siyempre po, may magugustuhan yan. Pag may magugustuhan yan,
Eh, anong gagawin mo? Pag nagsiyabing yan, gusto ko na mo maglagay sa tahimik. Ang tanong, ang pag-aasawa mo ba ay paglalagay sa tahimik? O mga may asawa, sagot, ang pag-aasawa mo ba ay paglalagay sa tahimik? Umiilig lahat, bakit? Eh sabi ng magulang, anak, maglalagay ka ba sa tahimik? Opo, nag-upo ka naman. Nung kasawa, mali pala, hindi mo sa tahimik, kaguluhan pala. Kaya ba, kailangan yung mga pag-aasawa, pinag-aaralan, pinag-pray, Lord, kalooban mo ba akong mag-asawa na 3 bagay para maging preparado ka sa pag-asawa? O mga binata, dalaga, tingin, 3 bagay para preparado ka sa pag-asawa. Number 1, physically mature. Yon, nasa tamang edad ka na. Pasto, 15 anyos na ako, kaya ko na buhayin ng aking asawa. Ano trabaho mo? Wala pa. Mayaman si Papa, mayaman si Mama. Ako ang tagapagmana ng 2 pasok lang. Yun. Hindi po, physically mature dapat nasa edad. Ako ay kinasal po, 29 years old. Akala ko lalaki pa ako, pero hanggang ngayon, 58 na ako, ganun pa rin ang height ko. Si Mrs. 25, so 4 years po ang gap namin. Kaya yung gap namin, medyo malayo. Kaya ako talaga ang umunawa kasi nasa edad ako eh. At minsan, inuunawa din niya ako. So, nag-give and take lang. Kasi hindi naman porque bata, ay pero may mga pagkakataon talaga na vice versa lang eh. Kaya sabi doon, ang mga asawa ay talagang may unity. Give and take. Hindi yung sinabi mo, ako ang tama, ako ang lalaki. Sabi ni pastor, ako ang head of the family. Kaya sumunod ka, hindi po. Kaya sabi doon, love your wife. Pag sinabing love, unawain mo siya. Unawain mo yung asawang babae. Bakit unawain natin yung asawang babae? Kasi ang asawang babae may mood 1, mood 2, mood 3. Pag umabot sa mood 10, lumabas ka na. Lumayo ka muna. Matitikman mo ang Armalite. Sabi ng isang nakabasa pa sa Facebook, makalis na sa bahay na ito. Mabuti pa sa Ukraine, tumigil na yung missile sa bahay. Hindi tumitigil yung Armalite ang asawa ko. Ano ba yung Armalite ang asawa mga babae? Ha? Bibig po. Matindi, no? Okay po. So, yung love kasi, pag pinairal po natin, may aayos lahat. Diba? Kailangan is physically mature sa mga dalaga at binata. Pangalawa, financially mature. Gusto mo nang magligaw, wala ka pang ang trabaho. Pambili nga ng toothpaste, wala kang pambili. Yung toothbrush mo, 10 taon na. Wala na nga ang brush eh, puro hawak ka na lang eh. Tapos magliligaw ka pa. Tapos ang ginagamit mong toothpaste, matahanap ka pa ng, pwede naman doon sa probinsya, yung pag-ano ka lang ng puno. Gano'n, kaya yung nga, gawin mo na lang ng toothbrush. Financially mature, kailangan maraming isa sa alang-alang. Yun. Maganda nga ako, ina-advise ko, kami, hindi siya, pakasal kami, may bahay na kami. Yun, kumpleto na po yung gamit namin, may ref, may washing machine. Ang problema, hindi namin ginagamit kasi mataas sa kuryente, kaya naka-display lang. Pero kumpleto ng gamit namin, kasi kung mag-asawa ka at wala ka pang gamit, napakahirap po. Kaya matinding preparasyon dapat. Pangatlo, ang pinakadabis na preparation na gusto mag-asawa is spiritually mature. Napakaganda po kapag parehas kayong maka-Diyos. Kahit pagtalo kayo, mag-away kayo, in the end, mag-aano kayo, magbabate. Bakit to? Pag hindi kayo nagbate, magkakasala kayo. Bakit to? Ephesians chapter 4, verse 26. Ito sa mga mag-asawa. Taas ang kamay, lahat na may asawa para mahalata. Isa lang ang may asawa? Brother Aaron, ba may asawa? Ephesians chapter 4, verse 26. Ito para sa mga may asawa. Sabi doon na verse 26, be you angry. Yun. Ano yung be you angry? Kayo'y mga galit, inutusan pang magalit. And sin not, let not the sun go down upon your wrath. Kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ito yung resulta na may pagmamahal ka, unconditional.
Yung love. Kaya inuna ng ang fruit of the Holy Spirit is love. Anong sunod sa love? Joy. Sige na kayo kung may joy pa. Oh, parang walang joy. Parang puro, ano ba yung karawan ng joy? Parang puro joy kayo, wala kayo ibang ginagamit. So, yun ang resulta mga batid. Balik tayo doon sa ating teksto, sa ating pinag-aralan. Dito po sa John 18, verse 11, natin, sabi ng ating Panginoon, Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into shell. The cup which my Father had given me, shall I not drink it? Sabi nga ni Jesus kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak, ang sarong sa akin ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman. Ibig sabihin, yung mararanasan ng ating Panginoon, hindi mo niya talaga pinigilan. Kahit nag-pray siya, Ama, alisin mo sa akin yung saro, ibig sabihin yung hirap. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin sa prayer natin mga kapatid, huwag natin i-conclude na nagpe-pray, Lord, gusto ko magkaroon ng mansion, Lord. Nakaminutosan mo ba si Lord? Lord, gusto ko magkaroon ng 4 wheels, 3 wheels, 2 wheels, 1 wheel. O yun ba? No wheel. O yun, sa katulad-tuluhan, wala kang wheel. Dahil will pa rin ni Lord ang nasusunod. Yun, di ba? Kalooban pa rin ang Diyos sa masunod. Ibig sabihin, nag-pray tayo, pero sa kadulo-duluhan, sasabihin po natin kung kalooban mo, Lord. Alam ba, yung mga nag-pray, Lord, gusto kong pumunta sa New Zealand. Sino taas na ba? Lahat ang gusto. Ako gusto ko. Yun. At tagal ko ng gusto hanggang ngayon, narito pa rin ako. Pero nag-pray po ako, Lord, gusto kong makita ang New Zealand. Bakit New? Karamang New Zealand. Hindi nag-old eh, puro New. Napaganda. Ngayon, nag-pray po ako. Dahil may mga kapatiran na po tayo doon sa New Zealand. Dalawa na po. May nadadagdag pong dalawa. Di isang kongregasyon na po yun. At kung may pupunta po doon, sino bang nagpaplano? Yung Tonyo family. Doon na po siya mag-migrate. Anong taon, Brad? 1 taon. Bahala na si Lord kung papayagan sila. Basta nasa atin ang pagpaplano, pero sa Diyos pa rin ang pagpapatupad. Ang importante, nagpapray ka, Lord, kung lulubin at papayagan mo, titira po kami sa Antarctica. Puro hilo po yun, kaya mo yun? Pero, Lord, nawa, ang masunod yung kalooban mo. So, pangalawa mga kapatid, na dahilan kung bakit bumaba ang ating Panginoon. Number 1 po, balikan lang po natin yung number 1. He came to save His people. Yun ang number 1 na dahilan kung bakit bumaba ang ating Panginoon. Pangalawa, na dahilan, He also came that we might have life and have it more abundantly. Ang sabi doon, the thief cometh not, but for a steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw o pumatay. At buksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi mo komplikado ang buhay natin mga kapatid. Basta masunurin ka sa Diyos. Pero problema eh. Kaya maraming problema natin. Kasi nga, binabaylit natin ang kalooban ng Diyos. Makita natin sa lumang tipan, bagong tipan, marami yung mga lingkod ng Diyos na parusahan ng Diyos. Pagbigay kayo ng halimbawa, si Adan pa lang, di ba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng nakababatid ng mabuti at masama. Kung kayo ang nandun sa kalakitan, saan ba yung bunga ito? Parang kakaiba. Ang tao mahilig sa kakaiba, no? Anong tawag doon? Mayroong curiosity. Oh, ibang klaseng tao ito, parang mukha. Siguro, tao ka ba talaga? May curiosity. Kung ano yung mag-asawa. Ang tanong nga pati, sino ang unang kumain? Si Adan o si Eva? Iba. Kung yung mga lalaki ngayon, narito, kung yung asawa nyo ang unang kumain, hawak pa ng babae, pipigilan mo ba nyo yung asawa nyo?
Alam yung kasalanan kumain na yun. Mga lalaki. Siyempre. Talagang siyempre talaga. Matindi, no? So, kailangan, pag alam mong mali, nandun yung paninindigan natin. So, di ba aling magalit? Huwag lang magalit ang Diyos. Sabi nga, yun ang kulang kay Adan. Walang paninindigan. So, kailangan yung paninindigan. Siyempre, may mga usapin dyan, yung mga theologian, na kung hindi rin nagkasala, ay wala tayo, hindi yung totoo yun. Dahil before pagkasala, sabi ng Panginoon, go and multiply. Mayroon lang command, brad eh. So kahit hindi magkasala, magkakaroon pa rin. Kasi yun ang command eh, go and multiply eh. Eh paano mamumultiply kung hindi dadami? So, ano po yung sabi doon? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast progress a good profession before many witnesses. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ibinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Tayo po kasi, binaya sa sundalo. Pero dapat yung sundalo nakikipagbaka ng tabang pakikipagbaka. May anak ba kayo ng susundalo? Sino mga may anak na sundalo? Si Sister ano? Si Sister Gina. Pulis, no? No? Alam mo? Kaya inat-ingat kayo, baka ulihin kayo na anak si Sister Gina. O yun. Yung anak ni Brother Rarel, anong gusto niya, Brad? Sundalo, pulis, makapagpupuntrahan niya, makapagparilin ng daluha. O meron na tayong nurse, si Sister, no? Pwede na pa ng pag-isahin, no? May sundalo, may nurse, si Amiel ay tagaluto, o mayroon anong problema. Ano bang mga, yung anak ni Brother Dian, doktora, may nurse, may doktora. Mayroon bang ano, piloto? Si Jane, Sister Jane, si piloto, grabe, no? Ang unang flight, ang sasakay po si Pastor Mel. Grabe, mabutan yung pakayay. Kung alam mo, Primitive Baptist Community, kompleto na, no? Yun, nawa. Maging faithful lahat ng mga anak natin sa Panginoon kasi kahit anong natapos sila mga kapatid, pag hiwalayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Yes. Amen. Ipag-pray natin yung mga anak natin, gamitin na masuportahan ang iglesia para makapagbukas pa tayo ng maraming ministry sa iba't ibang lugar. Malay mo, pagkatapos ng anak ni Brother Ariel, Pastor, ako na bahala sa iyo, round trip. New Zealand to Philippines. Round trip? Magkano round trip ng New Zealand, sister? Yan, gano'n, Brad? 100 round trip. Sabi ng anak ni Brother Ariel, ano na yan, Pastor? Barya lang yan. Nakatitig yung bunso, mukhang nakatatanong. Ano tara? So ipag-pray natin yung mga anak ng ating mga kapatiran. Ano ang challenge talaga? Mas maganda po yung mga anak na lang talaga natin makukulos. Kasi yan talaga yung biblical eh. Ang mga magulang ang siyang may mandato na turuan ng ating mga anak. Kaya makita natin na kapag yung magulang, mga Diyos, wala akong tutulong yung magulang, ang mga anak eh. Pero yung mga anak lang anak sa church, dito delikado eh, danger eh. Okay po, so punta po tayo sa Matthew 7:14. Sabi doon, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Sapagkat makipot ang pintuan at makitin ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Ibig sabihin mga kapatid, kahit eternally secure, kahit napili ka, pag wala kang tamang relasyon sa Panginoon at inihiwalay mo ang sarili mo sa katawan ng Panginoon, magkakaroon talaga ng problema. Kasi marami nang nangyari dito sa atin eh. Sabi doon sa talata, no? Because straight is the gate. Malapad ang daang papunta sa pahamakan. At marami daw ang dumadaan dito. Yun, siyempre, pag inalo mo, brother, sister, alam naman ang Diyos, mahal tayo. Kahit hindi ka mag-church, tumama ka sa akin. Yun. Marami
maraming mga inaalok yung sanlibutan. Na ito yung maghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dapat talaga mga kapatid, pag sinabing ministry, ministry talaga. Pag sinabing magbasa, magbasa. Pag sinabing manalangin, manalangin. Pag sinabing dumano, dumano talaga. Commitment natin sa Diyos yun. Hindi mo naman commitment sa akin yun eh. Yes. Sa Diyos po tayo nagpo-commit. Amen. Sa Diyos, commit thy ways. Ano yung kalagay doon? Tingnan natin sa Psalms 37. Alam mo yung kung nakalagay doon? Psalms 37. Verse 4. Simulan natin sa verse 3. Sabi doon, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fit. Verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Yung verse natin dati ko eh. Yung nandyan pa, di ba, nababasa natin doon? Sino nakaalala? Sige nga, walang tinginan. Sige nga. Pero hindi ko naman barat. Kasi naalala ko lang. Yung cover Yung doon. nakalagay doon, no? Oh, yes. Doon. Ay, Tapos sa verse 5, ito po yun, sabi doon, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Doon. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka na rin naman sa Kanya at Kanyang pagyayarihin. So, nasaan ang tiwala? Sa Diyos, huwag tayo magtiwala sa kanino man, sa kayamanan. Dahil sabi ni Apostol na Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 6, simulan natin sa verse 17, sabi ni Apostol na Pablo, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Saan daw tayo magtitiwala? In the living God, sa buhay ng Diyos, who giveth us richly all things to enjoy. Sabi ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo. Verse 18, that they do good. Yun yung mga pinagpala ng Diyos. Sinong pinagpala na ng Diyos? Nasa kamay. Hindi kayo pinagpala? spiritual sa ako. Spiritual. Baka mahalata ako. Nato tayo pinagpala. Yes. Kaya ka narito, pinagpala na tayo. Amen. Pinagpala tayo. Nawala tayong sakit. Pinagpala tayo. Nagising na tayo. Nakatulog tayo. Pinagpala tayo. Dahil dami natin pagkain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7. Plus fruit salad. Fruit salad ba yun, Brad? Fruit salad? Ha? Buko salad. Paborito ko talaga. Buko salad. Yun. Baka magunahan tayo. Kaya magtira muna ako ng konti. So, ang daming blessing. Sabi nga, count your blessing. Ano yung sunod doon? Count your blessing. Ano yun? Name one by one. Pero ang mga Kristiyano, ano binibilang? Pastor! Problema number 1! Biralko! Problema number 2 ano? Water bill. Yun ang binibilang natin. Pero yung blessing, nakakalimutan natin. Yun, ang daming blessing. Na kapag yun po ang binilang natin, maiibsan yung mga dalahin mo sa buhay. So, ano pa mga kapatid? Pangatlo, bakit to bumaba ang ating Panginoon? He also came to bear witness unto the truth. Ang sabi po niya sa John 8:37, Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth, heareth my voice. Lahat ng nasa katotohanan daw, dumirinig ng kanyang tinig. Di ba, makita natin doon sa John 10, 26 hanggang 27, ano po yung sabi ng ating Panginoon? John 10:26 hanggang 27. But you believe not, because you are not of my sheep, as I said unto you. Verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yun ang katibayan. Ang dami namang pwede natin puntahan ngayong umaga, no? Sina Sister Riser, malapit na ang SM eh. Pwede naman hindi sila pumunta. Mag-Google, bita lang tayo. Pwede naman habang nasa SM, di ba?
Wala naman, hindi naman yung nasa Google naman tayo. So, ibig sabihin, bakit tayo narito? Pwede namang wala tayo dito. At gawin na lang natin yung gusto natin sa buhay. Magkanya-kanya na lang tayo. Abala pa, pastor eh. Pupunta rin naman tayo sa langit, di ba? Sabi mo, eternally secure naman tayo eh. Bakit pagod pa tayo pumunta sa church? Di ba, Brother Ariel? Eh, makikita-kita rin pala tayo sa langit. Eh, bakit nagpapakapagod pa tayo pumunta dito? Kasi nga, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi doon, but by sheep, hear my voice, and I know them, and they follow me. Ay utos ng Panginoon. Ano ba yung utos ng banal na kasulatan? Dito po sa Hebrew, chapter 10, verse 25. Tingnan po natin, mga kapatid. Hebrew chapter 10, 10:25, mga kapatid. Sabi po ni Apostol Pablo, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see, the day approaching. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. Mga aralan. Eh kung wala ka dito, paano ka mga aralan? Wala ka sa Google Meet. Hindi ka maaaralan. Ang aaral sa'yo, mga makasalimutan. Di ba, wala kayo dito, wala ka sa Google Meet. Ano papakinggan mo ngayon? Nandun ka sa club. Oh, gilim ko! Bis na bis kita! Talapagan mo ko. Sino ba kumanta nun? Sister Apiles. Parang, ano yun, kapanahon, mga 60s yun, ano? 60s. Wala ka dito. Wala ka sa Google Meet. Ang tanong, nasaan ka? Yun. Ang sabi doon, huwag kakaligtaan. Ang sabi doon sa Tagalog, na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon. Kung tayo'y anak ng Diyos. O tingin kayo mga kapatid, seryoso. Seryoso tayo. 50-50 po tayo, kasi seryoso, di ba? Kung halimbawang hindi ho kayo maka-attend, mag-message po kayo sa akin. Pastor, hindi po ako makaka-attend sa Sunday. Anong pakiramdam mo ng pastor? Maganda pa pakiramdam kasi nagpapaalam. Yun. Hindi naman malayan mo. Bakit wala si brother? Tapos, nagpupus ka pa. Nandun ka sa Mount Everest. Tapos nung mapahabang, Pastor! Ipag-pray mo ako! Nabutulang pa ako! Hindi mo nga alam na nandun ka sa Mount Everest. Tapos pagdating ng kapahabakan, ako ang uubligahin mo. Dapat bago mo gawin yung isang bagay, ipaalam mo sa pastor, Pastor, gagawin ko po ang mga bagay na ito. Number 1. So at least ipag-pray. At ma-advisean mo, tama mali ang desisyon mo. Huwag yung ibabypass natin ng pastor. Kasi ako po, naging ano rin ako ng pastor eh. Pag ako yung mayroong lakad, pastor, may lakad po ako. Hindi po ako makakatid ang prayer meeting. Ano bang lakad mo, Brad? Baka manligaw ka? Hindi po. Alam mo na kung sino niligawan ko eh. Siya ba? Opo. Matalas ang pakiramdam ni pastor pag sa ligawan. Kasi nung kami nasa Tanyag, ang daming binata, ang daming dalaga. Dito, wala nang dalaga, wala nang binata, puro senior citizen na lang. Kaunti na lang. Pero kami dati, ang daming dalaga. Kaya hindi sabi ni pastor, wala nang manliligaw sa labas. Wala nang magpapaligaw sa tagalabas. Ay, ang daming binata, ang daming dalaga, ba't magliligaw ka pa sa labas? Ay, doon pa lang, puro Kristiyano yun eh. Kaya kami doon talagang pag sinabi, ay si sister, ay huwag mo nang ligawan, ay brother Romel na yun eh. Alam na nila. Yun. Hindi na pwedeng ligawan kasi gano'n magkaagawan pa kayo, eh isang charge niyo. Alam mo dito, kung mayroong girlfriend siya, alam ang magkaribal pa, pareho kayo taga rito, pastor. Ipaglalaban ko siya. Kahit mag-away kami ni brother. Isang niligawan mo, taga rito. Give and take, hindi lang siyang babae, hindi lang siyang lalaki. Tandaan po natin, nasa 8 billion po ang tao sa mundo.
Hindi lang Pilipina ang babae, hindi lang Pilipino ang lalaki. Mayroon din Koreano, Hapon, Malaysian. Ano yung pinuntahan nyo, sis? Punta kayo sa Kuta, Pinabano. Ang dami. Eh, ba't ba mag-aaway-aaway pa kayo sa isang lalaki? Mag-aaway pa kayo sa isang babae? Eh, kung ayaw sa'yo. Diba? Ang dami. Pero, siyempre, ang qualification, Kristiyano, mananampalataya, kaulit mo. Sabi sa Bible, huwag kang makipamatok sa hindi kapananampalataya. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, sabi dito, but be you not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness. Kaya pinag-pray natin, mga kapatid, yung mga dalaga dito, mga binata, nawa ang mapangasawa nila makadiyos din. Bakit ito? Tingnan ninyo, no? Kapag sila'y nakapangasawa ng hindi makadiyos, sabi doon, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyan? Ano yung Bilyan? Yun, parang si Satanas yun. At anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Verse 16, and what agreement had the temple of God with idols? Kala mo yung girlfriend mo, boyfriend, sumasamba sa rebulto, tapos sabi mo sa kanya, alam mo, masama ang rebulto, pero siyempre, ang susundin ko naman yung nararamdaman ko. Di bali nga, ako itiwalag ni pastor. Basta masunod ko lang ang nararamdaman ko. Yun lang, wala akong problema talaga. Ang dami yung nadaya dahil sa nararamdaman. Ang unang nakita natin doon, sino po? Si Adan mismo. Yun. Siguro, ayaw lang yung mga galit si Eva. Kaya nung binigyan niya Eva ng bunga, okay na ito. Eh, so magalit yung sweetheart ko. Yun. Huwag yung kung mali. Mali talaga. Alam mo yung galit ng tao, lilipas din yan. Pero yung galit ng Diyos, damay-damay po yan. Minsan, ikaw ang gumawa, mapaparusahan ka, damay ang pamilya mo, damay ang iglesia. Buti ko ikaw lang parusahan ng Diyos. Tandaan po natin, we are the temple of God, 1 Corinthians 3:16. Ano po yung sabi ng 1 Corinthians 3:16? Sabi ni Apostol na Pablo, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Anong temple ang tinutukoy? Iglesia mo. Kaya kung kabahagi ka ng church, umaga pa ng kasalanan, damay mo tayo lahat dito na parurusahan. At anong sabi doon, verse 17, if any man, alam mo, sabi doon, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tayo, ang templo ng Diyos. Kaya halimbawa, itong kamay na ito, gumawa ng kasalanan. Ang ginawa niya, pinutol niya yung kamay niya. Ang tanong, mararamdaman ba ng kung katawan? Yung sakit? Mararamdaman. Kasi kakabit ho sakit ng katawan ko yun eh. Kaya nang mga kapatid, nakikiusap po ako. Katulad na sinasabi ni Apostol Pablo, ako'y namamanhik sa inyo. Sa English, ano po yung namamanhik? I beseech you, brethren. Grabe, no? Ang daling ng English. Dawa po, lumakan po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ito yung part ng ating practical na buhay. Sabi doon sa number 3, he also came to bear witness unto the truth. John 4:24. Ito, na-reference ko na po ito. Balikan lang po nyo na yung ating preaching ng John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit in truth. Eh, may ka-chat nga ako, kami ni Elder Manny. Hindi daw siya agree doon sa walang pastura. Wala namang masama kung may pastura. Kasi, paano kung walang lalaki? Yun ang katuwiran niya eh. Sabi ko, John 4:24, God is spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. In truth, wala na tayong katuwiran doon. Pag wala sa katotohanan, i-give up muna. Maaaring gawin mo yun, ikaw lang ang masisihan. Pero hindi nasisihan ang Diyos. Basta,
kontra sa kalooban ng Diyos na ginawa mo, ikaw lang ang masisihan nun. Pero ang Diyos hindi masisihan. At kapag ang Diyos hindi nasihan, consequence po ang aabutin natin. Sabi doon, 1 Timothy 3:15, but if by time long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself and the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Sabi doon, ngunit kayo magluwat at mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. May ugaliin tayo bilang Kristiyano. Hindi lang tayo dito, napapulang tayo. Pero paglabas, ano klaseng Kristiyano ka? Paglabas, iba yung pagkatao mo. Iisa lang ang citizenship natin. Physically, Filipino citizen tayo. Pero spiritually, anong citizen natin? Heavenly citizen. Temporary lang tayong Filipino citizen. Ang turong citizenship natin doon sa langit. Kapag ugaling Pilipino, kahit saang bansa ka pumunta, lumilitaw ba pagiging Pilipino? Ako na, isang buwan kalahati ako sa Malaysia. Ay nahanap ko adobo, kanin. Ang problema, wala namang makain na adobo doon. Talagang gutom na gutom kami ni, kasama ko dati si Elder Wale. Noong pangalawa ako na lang. Talagang sabi ko, grabe talaga, kahit anong kain ko, parang gutom na gutom ako. Kasi sanay tayo sa kanin eh. Yung ulam nila, tingin mo masarap. Pero pag ikaw tumikim, mas kung gusto nyo po mag-adobo. Kami naman masarap, pero pag ikaw ay Pilipino, kahit saan kadalhin, lumilitaw talaga yung pagiging Pilipino. Ganun din tayo. Ang pagiging citizen natin, hindi talaga taga-lupa. Tayo ay ating citizen ay doon sa eternal na langit. Kaya kung tayo born again, Kristiyano, dapat lumitaw yung pagiging Kristiyano natin. Dito pa lang sa mundo. Ang sabi ng ating Panginoon, Matthew 5:16. Lapit na po tayo. Bubutumin ko kayo kasi ang daming pagkain, no? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yun ang gusto ng Diyos, yung magandang patutuo natin. Ano pa mga kapatid? Number 4, Jesus also came to send a sword to divide. Yun. Matidivide po talaga. Halimbawa, sa pamilya, ilan kayong Kristiyano sa pamilya niya? Yun. Matidivide po talaga eh. Ikaw Kristiyano, yung kasama mo hindi Kristiyano, ay anong gagawin mo? Sino kaya ang give up? Kailangan manindigan ka. May isang kapatiran kami dati, nung kami Pentecostal, Pastor, pinubugbog ako na asawa ko. Kasi puro nalang ako na sa church. Sabi ni Pastor Roland, sister, ito ang gawin mo. Pag-uwi mo sa bahay, pagsilbihan mo yung asawa mo. Pagdating na asawa mo galing trabaho, ubaran mo ng medyas. Sa maghapon. Tapos, dapat nailuto mo na ng pagkain kasi pagod sa trabaho. Tapos, timpla mo ng gatas. Yung mga positibo. Doon, alam mo, hindi tumagal, naisama na yung asawa niya eh. Pero kung halimbawa, yung asawa mo ay unbeliever, tapos, pagdating eh, talagang ina-armalay ko, tapos wala pang pagkain. So, kailangan talaga ipakita natin yung magandang patutuo mga kapatid. Dahil hindi naman tayo nagko-convert, hindi tayo nagbabago ang Diyos. Pero yung magandang patutuo, yun ay kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos. Sabi doon, Matthew 10:34, not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Madidivide po talaga. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tawag. Talagang madidivide po talaga. Kahit sa Christian, halimbawa, yung isang grupo, ganito ang practice. Kapatid natin sa Panginoon yun. Pero mahirap i-compromise. Di ba? Na sila ay pagbagong taon ay nagpapaputok pa ng missiles. No? Bakit magpapaputok ng missile? Para
Ano daw, Brad? Para lumayas ang mga demonyo. Kapalagay nyo, lalayas ang demonyo pag nagpaputo kayo ng 5-star. Sino ang lalayas? Lalayas yung kamay nyo, mapuputol. Wala ho sa Biblia na kapag nagpaputo, lalayas ng demonyo. Isa lang ang paraan para mapalayas ang demonyo sa bahay nyo o sa kapaligiran. Ito yon. James 4:7. Talagang hindi lalayas. Tatakas nga, sabi ng Biblia eh. Tingnan natin, James chapter 4, verse 7. Sabi ni Apostol Santiago, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Isa lang yun lang ang paraan. Hindi mo kailangan bumili ng isang box na yung pinakamalakas ngayon na paputok. Alam niyo kung sino? Anong paputok? Pacman. Grabing laking Pacman yun. Yung gumawa sila ng paputok na yung pangalan, Pacman. Grabe, pag pumutok talaga, tawag mo baka pati katawan mo mas sumabog eh. Dati, nung binata ko, di pa ako Christian, nagtatrabaho ko sa Manila, excited akong umuwi. Siyempre, ganun ang mga probinsyano pag nagtrabaho sa Manila, ang excited daw umuwi yan. Ano ang unang pasalubong? Ano iniisip ng mga taga-probinsya na binigran? Pasalubong. Yung biskwit, nasa lata. Ganun karami. Alam mo kung ilan ang binibili ko noon? 3. Yun. Kasi, 2 yung kapatid ko na may pamilya. 2, tig-isa. Tapos isa sa amin. Yun. Pag hindi mo binigyan yun lang talaga ang kasiyahan nun eh. Tapos yung tatay ko, ang kasiyahan lang nun, pag may pasalubong na paputok, bulikita lang ako sa box. Na ang paniwala namin, pag nagpaputok, lahat ng masamang espiritu, lalayas. Talagang may basuka pa nga kami doon. Talagang tinatapat namin sa ilong kasi sabi ng tatay ko, itapat mo sa ilong. Bakit to? Diyan maraming masamang espiritu. Yun, sa ilong pa. Tandaan po natin, walang pinipili o masamang espiritu. Kahit saan yan. Kahit sa simbahan, may masamang espiritu. Yun. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo yung sa paligid nyo ba? Tawag si Brother Ryan. So, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So ano pa ho? Sabi doon sa pang-5, Jesus came to minister and to give His life a ransom for many. Verse 28, Matthew 20:28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. For many, hindi lahat. Ganun din naman, ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, lingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Sino yung marami? Yung ibinigay ng Ama kay Kristo. Yung tinibos ni Kristo, yun po yung many. Ano pa, kapatid? Sa 35, sabi doon, 34, then shall the king say unto them on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Yun, mayroon nang ipinipray sa atin. Mayroon nang inihanda na kaharian. Kailan inihanda? From the foundation of the world. Hindi na kailangan mag-prepare. Naka-prepare na po yung ating pupuntahan ay felicidad. Kumbaga, kung uuwi ka sa Bulacan, hindi mo na kailangan magpatayo ng bahay. Kasi may bahay na po yung anak ni Nanay Felicidad eh. Hindi na, ay, uuwi ako sa Bulacan eh. Pero kailangan magpatayo muna ako ng bahay. Yun. Hindi na po. Preparado na po yun. Hindi alam, ang Diyos natin, hindi alam tsamba. So, ito po. Ang dami pala nito. So, pagkaan lang natin. Jesus came to become the light of this world. Sabi niya, John 14:46, I am come, a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. So, marami pang verse. Tapos yung pinaka-conclusion natin sa John 17:4, I have glorified this on the earth, I have finished the work which thou gavest me to do. Verse 19:30, John, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "This is finished," and he bowed his head and gave up the ghost.
2 Timothy 4:7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So, yun lang po ang ating kabuuan, ang ating pangalan. Yung pamagat, why did Jesus come down from heaven? So tayo po tumayo, kapatid, para po sa ating panalangin. Pagkatapos po ay mag-paawit si Philip. Okay, pray tayo. Salamat Lord sa umagang ito sa inabutihan. Salamat po sa mga salita na aming pangaralan. Awa ito itutulong sa aming mga puso. At sa natitira pong oras, tayo po ang maunat tumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother. Dahil pa yung makukulang ko, at buksan mo natin ang ating song po sa number number 25. On a hill far away, so that no rugged cross, the healing of suffering and shame. And I love that old cross, that dearest embrace, for a world of the sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, and my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to that Calvary. So I cherish the old rugged cross, and my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And the old rugged cross, stained with blood so divine, once beauty I see. For was on that old cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. Still cherish the old rugged cross.
someday for a crown. To the whole rugged cross, I will ever be true. In His shame and reproach that He bears. Then He'll call me someday to my home far away, where His glories forever I'll share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Song number 30. Pray to po. Kaya po? Oh Lord my God. Ready? Church. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words I have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy heart throughout the universe is made. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds swing sleepy in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brooks and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that darkness on us spreading, sending to die, I serve and taking, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Okay, so bago tayo mag-closing prayer at si Brother Jeff, announcement muna, no? Ipag-pray natin yung ating mga Bible study sa bawat kapaligiran. May family, no? Sino pang walang Bible study na pamilya sa bahay mo mismo, no? Pwede pinabrad sa prison, pwede tayo na bukas sa Bible study, no? Lulubin ng Diyos sa 15 nasa El Dorado. Kami, El Dorado, Bitter Living, Paranaque. Anong oras yun, sis? 5 p.m. Kung kayo ay nasa Bitter Living, maganda ang buhay, punta kayo doon. Sa Bible study. Bitter Living. Saka yung plano namin na makapagbukas sa Nasugbo, Batangas, sa lugar na Southern Jason. So, from Tansa, magkakaroon na tayo ng gawain sa Nasugbo, Batangas. At ipag-pray natin yung ating lipa. May lipa Batangas din po tayo. Monthly po doon. At yung ating binimintor sa Zamboanga City, no? At December, doon po ako. So, Zamboanga City. So, magkano yung round trip, sis? 8,000. So, nagpipray ako na mag-i-sponsor. Amen! Hallelujah! Pastor, ako na po! Yun. Amen! May ay wala pa pala. Kala ko mayroon na. So, yun po, ipang-pray natin yung ating mga ministry at yung nanay ni Sister Bilian na taga dito po siya nakatira sa Cavite. Nasa Palawan po siya. Yun, baptized na po siya sa Trinity. At plano namin na magbukas po ng gawain sa Palawan. Yun. Pero gusto kong sumama sa Palawan, nasa kamay. Yun, amen! May sasabot na ng round trip ko. Yung po, isama natin. Ang dami natin pwedeng buksan ng gawain sa, meron tayong gawain sa Pasay, Pasig, sa Taguig. Yan po, talagang laganap po ang ating ministry. At pinapipray natin dito sa Cavite, lahat ng subdivision na mayroong Bible study. Sa phase 3, sister, no? Magbukas tayo ng Bible study sa phase 3. Kaya kina Brother Ariel, every Thursday kami doon. Pag wala si Brother Ariel, hayin niya lang, Brad. Oh, hi, Brad! So, ganun po. So, nawa, lahat ng pamilya, yun, every test, every Saturday, no? Pero Margie, Saturday ng hapon. Pero Janice, Friday. So, kinananay Lourdes, mamayang hapon, alas 4, kinanay Dita. Minsan, umaga kami doon eh. So, isama natin sa prayer, mga kalit. So, yun po, time ko kayo. At nalawagan na po si Brother Natigan para mag-social prayer.
Hey, there will be